Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na ta with evidence, di ba? Hambog na hambog si Sandro. Na kung saan daw di umano, parang si BBM nung panahon ni PRRD nung pumunta sa Malacanang, para daw, tawag dito, chinugjog daw si BBM. Feeling ni BBM na parang kinatay siya ni PRRD. Tapos sabi pa ni Sandro na si BPRRD daw ang maglalagay kung sino ang Senate President, kung sino ang Speaker of the House at kung ano-ano pa. Yun ang panghahambog ni Sandro Marcos. Yun ang paawa effect ni Sandro Marcos para ang mga tao ay maniniwala sa kanya. Ang tanong, maniniwala pa ba ang tao kay Sandro? Para yatang hindi. Ay eto kabibig ha. Binalikan ng mga netizen ang sagot ni Senator Amy Marcos tungkol sa mga isyong ganito, ganyan. Si Sandro ba parang hindi niya naalala na meron siyang tita, na si Senator Amy Marcos na alam talaga ang istorya sa lahat tungkol kay BBM, tungkol kay BP Sara. Kaya ngayon, binalikan ng mga tao ang interview ni Senator Amy Marcos hinggil sa isyo ng Unitim. At napagtanto ng maraming netizen na bodolero din pala ito si Sandro. Chikadora ek-ek din pala itong si Sandro. Mahilig mag-chismis. Sandro, kung meron kang ebidensya, ilatag mo. Huwag puro chismis. Kasi pwede ka naman gawa ng script. Ay, ito naman si Llamas, parang, friendship pala ni Sandro. Noon, kontrapartidos. Ngayon, friendship. Bakit takot ba kayong ipakulong ni BBM? So, ito kabibig, panoorin natin itong pagsagot. Ito yung previous interview ni Senator Amy Marcos na tumatak sa utak ng maraming Pilipino na ito ay pinaniwalaan ng maraming Pilipino. So ikaw, sino ang paniniwalaan mo? Si Sandro Marcos or si Senator Amy Marcos? Sino ba ang nag-create ng Unitim? If maalala natin, sabi ni Senator Amy Marcos, ako, iniisip ko yan noon pa, Unitim, BBM, VP Sara. Si Sara, talagang pinupush namin na magpresidente. Tapos itong si BBM, vice-presidente lang. Pero si Sara ayaw tumakbong presidente. Kaya pinupush namin si BBM. Gusto lang mag-vice-presidente si Sara. Yun ang nangyari ka, bebe. Kaya Sandro, wag kang magdrama. And I'm sure si Pangulong Duterte hindi talaga susuportahan si BBM doon pa. 'Di ba? Watch this video ka, bebe. Kayo na ang bahalang humusga kung sino ang bodolera sa mga pamilyang Marcos. 'Di ba? Watch this video. This is the first time kunento ko to. Wow! First time mong kinento kasi imbento. Kwento mo yan eh. Nung nangangampanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang. Gago ka ba? May 2021 pa lang, wala pang filing of candidacy, pumunta na kayo sa Davao para humingi at manligaw kay VP Sara na maging vice president niya. There was still no official endorsement from Malacanang. And bumabanat pa nga yung presidente, no? exactly. And Yun na nga, bumanat na nga yung presidente, sabi hindi kayo susuportahan at nagulat din si PRRD bakit si Sara Duterte ay sumama sa inyo. Sabi niya hindi niya sasamahan kayo o susuportahan dahil adik yung tatay mo. sabi niya kay Pangulo na sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi. Hindi ka lang magnanakaw, sinungaling ka pa. Kung ganun, bakit pumunta kayo ng Davao para ligawan si VP Sara? At noong sinabi ni VP hindi siya tatakbo, tumakbo ka na mokong ka, tumakbo ka ng presidente. Pero alam nyo, natalo kayo sa Mindanao. Kaya kinukumbinsin nyo si VP Sara na maging vice president niya kayo. Sinungaling. Nandyan si Marcos. Hindi ako believe siya na he's really a weak leader.
At that time, hindi kasi kilala ni Bongbong si Mayor Sara. Binisita namin para mag-happy birthday. Noong 2021, ang pakay ko, sana piliin ni Inday Sara, pag tumakbo siyang Pangulo, si Bongbong bilang Vice President. Kasi galing si Bongbong sa talo sa 2016. Piliin bilang president. Bilang Vice. Okay. Para mag-tandem sila. Kasi tatakbo nga na presidente si Sara, akala ko, at sana, akala ng lahat. Kasi ang lakas-lakas ni Sara, parang 27% siya. Lahat nangungulelat, 14, 13. Ang layo niya talaga sa lahat. Ano to, mga... mga April 2021. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin, walk over yon kung tumakbo siya noon. Kayo ang lumapit sa kanya. Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali swertehin tayo. Ang daming pumunta sa Davao noon. Lahat nag-o-audition para maging vice. Tapos, yun nga, ang nangyari, ayaw na ni Sara na tumakbo. Hindi na niya gustong president o vice president man. Sabi niya, hindi bale na. Dito na ako sa Davao. Walang gulo. Ako magme-mayor. End of story. Ayoko na dyan. Magulo. And, nung nangyari yun, sinabi ko sa kanya, huwag ka naman ganyan. Lahat umasa sa'yo. Huwag kang paasa. Huwag kang ganyan. Mag-vice president ka kaya. Ayun, sabi niya, tumakbo na kayo. Ganyan. Kayo na tumakbo dyan. Tapos nag-file si Bongbong. Sabi ko, kakahiya naman to. Wala naman siya kasama. Samahan mo na lang. Ayun. Tapos after a while, na-convince din. At pumayag siya na mag-vice. Ayun. Kaya nga nalulungkot ako ngayon dahil may hidwaan na at yun, nag-resign na sa kabinete. Ang yabang ni Congressman Sandro Marcos eh. May padrama effect pa nang umalis kami sa Malacanang, tumingin sa akin yung aking tatay. Parang drama lang eh. No? At nagsabi, parang papatayin na nila ako, anak. Ano yan, pelikula? Alam mo, Sandro Marcos, ang pagkakamali doon ay ito. Kayo ang pumunta sa Davao. Ha? Tandaan nyo yan. May pamano-mano ka pa kay Vice President Sara Duterte. Kayo na yung nakatira doon sa Davao. Kailan ang pagkakataon na si Vice President Sara Duterte ang pumunta sa inyo sa Ilocos Norte para magmakaawa na gawin siyang Vice Presidente? In fact, in one press conference, sinabi ni Vice President, o Martin, ikaw na mag-Vice President, susuporta ako sa inyo. Oh, di ba? Hanapin niyo yung clip na yan. In-offer kay Martin Romualdez ang Vice Presidency. Pero iba pala iniisip nila. Gusto nilang mag-Vice President si Sara Duterte para hindi ito maging Pangulo. Sisirain nila para hindi maging Pangulo. Di ba? At that time, Marcos, Sara Duterte at Leni Robredo, kung tumakbo si BP Sara, hindi mananalo yung dalawa. Si Vice President ang mananalo noon dahil nga mataas siya sa survey. Tapos sasabihin, pumunta kayo ng Malacanang para hingiin ang support ni PRRD. Bakit? Si PRRD ba magkokontra sa inendorso ng kanyang anak? Hindi nyo masabi kung hinarap kayo ni Presidente Duterte, di ba? Dahil sobrang kasinungalingan na yon. Doon lang kayo sa kasinungalingan na pwedeng paniwalaan. Grabing invento ng batang ito. Wag ganon, sir. Nagmumukha kang tanga sa mga taong marurunong at nakakaintindi sa sitwasyon ng politika sa bansa. Hindi katulad ng mga nakausap mo doon sa vlog. Alam naman natin kung ano ang mga karakas nun. The color of money. Sayang ang bayot. Kasama ko ngayon si Manong Chavit, yung kaibigan natin. Eto, magtatanong ako sa kanya.
sa hawak niyang mga ebidensya tungkol sa flood control sa Ilocos Norte, tanungin natin, sino ang mastermind ng nakawan ng flood control sa buong Pilipinas? Sir, sino? Maliwanag pa sa buwan, Martin Romualdez, Bongbong Marcos. O, isang prueba, Ombudsman. Idedemanda namin si Speaker Martin Romualdez, sabi nila. Sumagot si Martin Romualdez, hindi ako bababa ng isa. Ang nakawan, galing sa public highways, involved ang executive, ibig sabihin si Marcos involved. Ang liwanag sila naglalagagan. Ngayon, nagkaarigloan, wala na. Tahimik na Ombudsman, tahimik si Martin, tahimik si Marcos. Yun lang. Klaro ha? Straight from the horse's mouth. Yung meron mismong hawak ng mga ebidensya ng doble-dobleng pondo. Isang proyekto, 3 pondo. Walang proyekto pero nabayaran na lahat sa distrito ni Sandro Marcos. Oh, yan ha? Oh. Hindi lang nakawan ang ginawa, sinisira pa ang industriya. For the first time, nag-import sila ng maraming tabako, sila kumita. Naghirap ang farmers. Lahat ng farmers sa Ilocania. Nag-import sila ng sugar, naghirap ang mga tiga-negro. Sila kumita. Walang nangyayari dyan kung hindi sila lahat. Sila mga pangyarihan, puro nakawan ang nangyayari sa ating bansa. Tama na, dapat hinto na, pahintuin na sila. Sobra na kawawa ang ating bansa. Ang utang natin, 19 trillion. Ang binabayaran natin taon-taon, 2 trillion. Saan tayo kukuha? Mangutang pa sila para may manakaw. Ano mangyayari sa ating bansa? Kailangan kumilos tayo lang. O, ayan. Oh. Hindi lang nagnakaw ng pondo ng taong bayan. Kung hindi, sinira pa ang industriya ng tabako, industriya ng asukal sa Pilipinas sa pag-i-import ng asukal at saka tabako. O paano? Panoorin nyo yung buong interview ha sa Net25 ni Manong Chavit. Sayang ang bayot! O yun lang, kambibigang ating Leslebak-lebak for today. So ano ang iyong opinion hinggil dito? 'Di ba? Base Sandro ba parang ano lang sampal sa katotohanan Sandro. Wala nang maniniwala sa inyo Sandro. I think Kakamping will really believes on you. Pero after 2028, friends pa ba kayo ng Kakamping? Baka yung mga kakamping na nilalapitan nyo ngayon na palaging lumalapit sa inyo, baka sa 2028, ito yung mga tao na gusto kayong i-prosecute, gusto kayong ipakulong. Kasi the boat is sinking. So yun lang kabibigang ating Leslebak-lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Kaya, Sandro, tama na ang chika. Magtrabaho ka na. Huwag nang isa-istorya. Kasi sabi ni BBM, pinalaki ko yung anak ko na hindi sinungaling. Hindi siya nagtitell a lie. Oy! Pero ikaw, BBM, bodolero. Kung yung ang ama ay bodolero, ang anak bodolero din. Bye everyone. See you next time.